Isang mainit na balita po ngayon, may bagong listahan ng mga ahensya ng gobyerno na pinakamaraming reklamo mula sa publiko at kasama sa listahang yan ang Social Security System or SSS. Ano nga ba ang nangyari? Alamin natin. Ayon sa ulat ng Anti-Red Tape Authority or ARTA, kabilang ang Social Security System or SSS sa mga ahensyang nakatanggap ng pinakamaraming reklamo mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Kasama rin sa listahan ng Land Transportation Office or LTO na nanguna sa bilang ng reklamo. Ano ang mga reklamo? Base sa datos, karamihan sa mga inihain ng publiko ay may kinalaman sa mabagal na proseso, red tape o pahirapang sistema, serbisyo na hindi agad naaaksyonan. Sa ibang ulat, may mga reklamo rin na may kaugnayan sa paglabag sa procurement rules at anti-corruption laws. Ngayon, mahalagang tingnan din natin ang side ng SSS. Hindi bago sa ahensya ang ganitong issue. Sa katunayan, kahit noon pa, isa na ito sa mga ahensyang madalas ireklamo, lalo na pagdating sa delay, sa release ng benepisyo, processing claims at loans, dami ng aplikante kumpara sa manpower. Pero bakit nga ba nangyari ito? Malaking factor po dito ang volume ng members. Ang SSS ay nagsisilbi sa milyong-milyong Filipino, mga empleyado, self-employed, OFWs at pensioners. Komplikado rin ang sistema ng benepisyo, hindi basta-basta ang pag-approve ng claims dahil kailangang siguraduhin na tama ang records at walang anomalya. Digital transition challenges. Sa paglipat sa online systems, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng delays or system issues. Importante ring tandaan ang pagkakasama sa listahan ng most complained agencies ay hindi ibig sabihin na pinakamasamang ahensya na ito. Madalas ito rin ang mga ahensyang pinakamarami ang kliyente. Sa madaling salita, mas maraming gumagamit, mas maraming posibleng maging reklamo. Kaya naman mga kababayan, valid po ang reklamo ng publiko. Kailangan talaga ng mas mabilis at maayos na serbisyo, pero sa kabilang banda, kailangan din natin maintindihan na sobrang laki rin ng responsibilidad ng ahensya ng SSS at LTO. Kaya naman ang challenge ngayon, paano mapapabilis ang serbisyo nang hindi nasasakripisyo ang accuracy at pondo ng mga miyembro. Para po sa mga miyembro ng SSS, tuloy-tuloy ang pag-monitor ng inyong contributions at benepisyo, at kung may concern, gamitin ng official channels, wag sa fixers. At syempre, para po sa gobyerno, mas malinaw na paalala ito na kailangan pang pagbutihin ang serbisyo sa taong bayan. Ano po inyong masasabi rito? Kayo po ba may mga reklamo rin? I-comment nyo na po sa baba. Hanggang dito na lamang po muna. Ito ang Chaz Infos and Updates. I-like, share, and subscribe para kayo updated. God bless po and have a nice day.